Sabi sa Judas Kapitulo 1, talatang 21, ingatan ninyo ang inyong sariling pag-ibig sa Diyos sa inyong hintayin ang habag ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sapagkat hintayin namin ang pag-ibig at buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang paghihintay ay pagtitiyaga. Tandaan po natin yan, ang paghihintay ay pagtitiyaga. Sa lahat ng hinihintay natin, sabi nga ni pangalan ka? Yes. Si Teresa, huli man at magaling, nahihahabol din. Pero isang nahihahabol natin doon, sabi ron, mag-stay tayo sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, ang sabi niya, ay magtiyaga. Dito, ang habag ng Panginoon tungkol sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, hindi tayo nakaabot sa pagpapala ng ating Panginoon. Pero dahil nga sa habag at awa ng ating Panginoon, hintayin lang daw natin. Ang paghihintay, nagtsatsaga talaga yan. Pero dumarating ang mga matitinding pagsubok. Sa pagsubok, papasok ang mga bagay na to. Nung dumating ang pagkakataon na si Eva at Adan, ang isang malaking pagsubok sa buhay nila ay yung kanyang anak na sino yung kanyang anak? Anak ni Eva at Adan? Si Cain at si Abel. Okay, sino ang pinatay? Nung pinatay niya, ang sabi sa kanya, Abel. Sino ba? Baliktad yata. Abel yata yung pinatay. No? Abel ang pinatay, si Cain ang pumatay. Nung pinatay, nasaan ang iyong kapatid? Tama ba? Maganda yun. Sa lahat ng pagkakataon, tatanungin tayo ng ating Panginoon, nasaan ang iyong kapatid? Sabi niya, bakit ako ba tagapag-alaga ng aking kapatid? Kasi nung panahon na yun, nainggit siya. Nag-aalay sila, lahat ng mga payat na halaman, yun ang hinandog nila kay Yahweh, at ito namang kapatid niya, lahat ng natatabang huya, yun ang kanyang kinatay at tinanggap ng ating Panginoon ang kanyang handog. Nainggit na siya nun. Sabi niya, may pagkakataon din nagagantihan kita. Tandaan nyo, nililipay ko lang po kayo, hindi kayo lingid sa mata ng ating Panginoon. Ano man ang dala natin, trahedya man yan, pagsubok man yan, ang ating Panginoon, nasa mata ka ng ating Panginoon. Sasabihin doon, gumising ka na. O, di ba? Pag pinagigising na siya, bumabol ka. O. Kaya nga, sabi nga niya, kuliman at magaling, naihahabol pa rin. Ang pagsubok ng buhay ay isang paghahabol. Kasi kapag hindi mo na isubmit, ang ibig pala sabihin ng paghabol ay submitted. Sa English ay yung tinatawag natin submission. Ibig sabihin, nagpasakop ka. Kaya pala tayo nililigtas ng ating Panginoon, nagpapasakop tayo. Ano kailangan ng kapatid na baby? Hindi kailangan ng pamasahe. Ang kailangan, may kapatid ka. Siya ang mamamasahe. Tama ba? Sapagkat ang Diyos, sabi nga ron, ang pag-ibig ng Diyos, kung ano ang kailangan ng kapatid, yun ay ibigay natin. Tama ba? Kaya nga dito, hindi kailangan ng taong gutom. Hindi kailangan ng taong gutom ng pagkain. Kapag may kapatid, makikita natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Totoo yun. Kaya kung may ibig, kaya kami naghahanda ng pagkain ng buhay, dahil mahal namin kayo. Sabi ng ating Panginoon, mag-stay tayo. Magsabit tayo ng buhay natin. Kaya ano sabi ng ating Panginoon? Sige,
hahayaan kitang mabuhay, pero walang tatanggap sa iyo sa bayan mo. Ang tanong doon ng mga pilosopo, sino na pangasawa niya? Di anak din ni Abraham, anak din ni Cain, anak ni Abel, yung kanyang napangasawa. Dahil doon, para daw lahi ni Kainan yung napangasawa. Ibig sabihin, dalawa yung pangalan doon. Parang lahi rin ni Adan, yung napangasawa. Tanda natin, walang tanong sa mundong ito nang walang kasagutan. Kaya tayo nagjo-journey sa mundong ito. Kaya tayo gumagawa, kumikilos, sinusubukan tayo na hanggang saan ang kaya mong dalhin. Kasi ang pananampalataya ay paniniwala sa hindi nakikita. Ang paniniwala raw sa hindi nakikita. Sabi ng ating Panginoon, mapalad ang tao na nananampalataya sa hindi niya nakikita. Tama ba? Kaya kung tao sa inyo, nakatingin lang sa inyo, pagka nananampalataya ka, natatakot ka. Pero ang pananampalataya, wala raw pagkatakot. Kung hindi ang pagtingin sa ating Panginoon sa hindi nakikita. Halimbawa, gagawin mo to, wala kang sino-considerate na ibabalik sa'yo ng ating Panginoon. Mapalad daw yun. Sapagkat ang ating Panginoon ang may utang sa iyo. Doon, makikita natin ang paraan ng ating Panginoon na ibibigay sa iyo lahat ng mga bagay. Magtapat lang tayo. Aminin natin na ang ating Panginoon sa oras na ito ay siya pinakamalaki sa buhay natin. Lahat dumating sa pagsubok, lahat nagkasala. Kaya sabi rin sa Roma, ang kabayaran ng kamatayan ay kamatayan, pero ang buhay na ibinigay ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya sabi ng ating Panginoon, maghintay lang tayo sapagkat hindi matatapos itong generasyon nyo na hindi nyo ako makakasama. May natapos ba yung generation natin? Hindi. Sapagkat bawat araw ng ating Panginoon, 1,000 araw sa Kanya. Sa bawat oras ng ating Panginoon, 1,000 araw sa Kanya. Kaya hindi natatapos yung generation ng God na hindi natin siya makakatagpo. Kaya ngayon, kung tayo ay nagpapasakop sa ating Panginoon, linggo-linggo ay nandiyan ka, ang mata ng ating Panginoon mula Lunes hanggang Sabado, binabantayan ka niya. Saka naniniwala ako sa iyo na ang pagtulong ng ating Panginoon, gagamit ng tao yan. Hindi ka man tulungan ni kapatid, pero yung kalooban ng Diyos, ang may hawak ng puso ng tao, ang hawak ng puso ng Diyos doon sa mga taong lingkod niya, ay siya ang may hawak. At tulad ng mga doktor, igagayit ka niya dahil ang Diyos, sinasabi sa kanya, tulungan mo itong anak. Hindi man makikita na ikaw ay tinutulungan ng mga kapatid, isang panalangin ng bawat kapatid ay malaking pagtulong. Sapagkat ang petition ng Diyos, ang pagpapasakop ng kongregasyon ay napakahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.